Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan. Pisces, this reading is for you. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. December 22 to 28, 2024. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba na ang video na ito. This is a general reading, kabayan Pisces. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Tatandaan mo palagi na marami kayong energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Pag hindi nag-resonate sa inyo, ibig sabihin hindi yung energy ang nakuha natin. Okay. O anak, chat natin. Obyo. Ay, bibigyan wa? Dito anak ko. Nasaan na si Bibi siyang anak? Aba na yo. Aba na anak, aba na. Ang gumin niya. Ang gumin niya. Walo kata na. Asa na si Bibi? Tawagin mo anak si Bibi siyang. Pwede. Okay, arigato. Ang pwede ko malaman ko. Tingnan natin ha. Ingat kayo sa matatalim na bagay ha. Mukhang may something. May something eh. Mukhang may something. Basta ingat kayo. There's a danger ano. Kumbaga, maaring makakaramdam ka ng pain or maaring magkakaroon ng mga lack of control or cooperation sa nakita ko dito, no? Or may sadness actually eh. May tao na maaring in a pain situation sa nakita ko dito. Ingat kayo, warning lang naman yun. May mga accident, no? Basta ingat kayo sa mga matatalim na bagay, matusok kayo, mahiwa kayo. Ikaw or malapit sa puso mo, no? O kaya, emotional pain, ganyan, sa nakita ko dito, no? Kasi nakita ko dito na there's a sadness sa nakita ko dito. Sana walang magkaroon ng conflict, no? So, I hope wala. Yes, may nakita ko dito na may mga biglaang mangyayari. Yan, may mga accident, malaki man o maliit yan, ikaw or malapit sa puso mo. May mga surgery din ako nakikita. Tandaan nyo kung ano yung ginawa nyo, you will harvest it, no? Sa nakita ko dito. Kung ano yung tinabaho nyo, yun yung ma-harvest nyo. Kung gumawa kayo ng maganda sa kapwa nyo, yun yung ma-harvest nyo. Kung ano yung tinabaho nyo when it comes to a work, yun ang ma-harvest nyo. Yun ang palagi natin tatandaan. Yun ang sinabi dito eh. Baka sabihin nyo, naggagawa lang ako ng ano. Yan, and then also, hindi ko lang alam kung nabubuli kayo or may nabubuli akong nakikita dito, no? Nagkakaroon ng mga emotional thought, yung iba sa inyo, and then, ingati kayo kasi nakikita ko dito, may chismis, no? May mga chismis na pinag-uusapan ka. Yan. Imagine mo ng anak ko pinag-uusapan ka, may mga small problem, may mga anxiety, o may mga pagkabalisa rin ako nakikita sa iba sa iyo. Maari, pagkabalisa when it comes, siguro meron kang mga may tao kasi ako nakita may problem. No? Yan, may mga pinagdaanan ka ba? Parang gano'n. Mayroong taong there's a problem, may mga burden. Ako nakita, there's struggle. Ganyan, yung nakikita ko dito. Merong mga, actually, anxiety. No? Yan. May mga tao, yung iba dito may tao kasi nagchichismis. Maaring ito sa kasama mo sa trabaho, mga kaibigan mo, ganyan. Pinag-uusapan ka actually dito, no? Nandito rin yung sinasabi na there's a crossroad, diba? Andito yung, tandaan mo, the key is in yours. Kung gusto mo na pagbabago, mangyari in your life, tandaan mo, nasa sayo si key. Nandito ka sa sitwasyon mo na maaring naguguluhan ka because you have a choices or you need na pumili sa mga bagay kung ano talaga yung path na tatahakin mo this time, no? Nagkakaroon ka ng mga multiple choices or there's a decision ako na nakikita sa'yo, no? Siguro medyo magulo yung isip mo, no? Magulo yung isip mo, hindi mo alam kung anong
gusto mong tahakin o ano yung nararapat at dapat tahakin mo sa buhay mo this time, no? Mm. Siyempre, andun pa rin yung gusto mo kasi na ano eh, ikaw or there's a person na gusto talaga ng magkaroon na maintindihan mo yung, yung, yung tinatahak na landas mo, no? O, ganun din naman si universe, si Lord, ganyan. Gusto niyang maintindihan mo kung nasa tamang direction ka. You need to trust more to your intuition kasi ibibigay niya sa'yo, sa intuition mo, yung the right path na, na, na para sa'yo, ganyan. Na gusto niya ring maintindihan mo na kung tama yung ginagawa mo, okay ka ba at masaya ka ba dun sa sitwasyon mo ngayon, ganyan. Tandaan mo, ibinigay niya sa'yo yung key, di ba? Ibig sabihin, the key, the decision is in yours, no? Maaari nagkakaroon, nag-iisip ka siguro or magkakaroon ng isang separation, ganyan. Maaari magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan from someone, maaaring kapatid mo, pamilya mo, um, magulang mo, mga kaibigan mo, kasamahan mo sa trabaho, ganyan. May mga pinagdadaanan na paring problema ako nakikita dito, no? Either nagkakaroon kayo ng kanya-kanyang landas, no? Maaring ikaw is humihiwalay, ganyan, sa nakita ko dito. O yung iba naman siguro is ready to move on. Halimbawa, sa trabaho, ganyan, ready to move on. O kaya sa bahay, diba? Kasi want to separate, ganyan. Maaring may nagkakanya-kanya na, no? Sa nakita ko dito, kanya-kanya ng buhay, ganyan, kanya-kanya ng landas na tinatahak sa nakita ko dito. Pero ang nakita ko dito, there's an offering. Ako na nakita. Maaring may tao na nag-offer sa'yo ng bagong sitwasyon sa buhay mo. Bagong trabaho, o kaya gusto niyang maintindihan mo na mas yung gusto niyang landas para o vice versa tayo, gusto niyang landas is yung magiging okay ka. Or ikaw, ganun din. Siyempre, kapag sa trabaho, gusto mo talaga yung stable ka, di ba? Yung good ka, yung masaya ka. Kahit mababa man yung sahod, basta masaya ka, di ba? Siyempre, alam ko na pipiliin yung mataas ang sahod. Pero mamimili ka lang naman dun eh. Di ba? Yung makakagood ka. Yung magiging happy ka. Yung magiging, you feel welcome dun sa sitwasyon na yun. Di ba? Yun ang dapat natin piliin. Kasi anytime, pwedeng umangat ka sa part na pipiliin mo na masaya ka. There's a chance, di ba? Hindi ka may stress, di ba? Pero nasa sa'yo yung choices na to kasi kaya nga crossroad eh. Tandaan mo, yung mga resulta or mga solutions in life is the key is in yours, no? Ikaw yung o-open ng door na yon at ikaw yung papasok. May mga mag-o-open, may mga nag-o-open naman opportunity sa iyo, no? Opportunity na kailangan mo mag-choice o kailangan mo pumili. May mga solutions na ikaw rin ang makakasagot. Kumbaga, handito yung pagpili ng iyong destination this time, yung pagpili ng mga bagay to fulfill. Ikaw, nasa sa'yo yun, no? Iba sa inyo, siguro handito kayo sa sitwasyon na you're feeling stuck sa isang bagay, no? May mga sitwasyon na siguro nakakaramdam ka na ng pagka-boring, nagkakaroon ng mga dissatisfaction, or handito yung sitwasyon na maaring nagkakaroon ka nga ng choices o maaring naghihintay ka talaga ng tamang sign para makapag-move on. Pero the choices is yours dito. Tandaan mo, nasa sa'yo yung key. No? Try to reminisce o alalahanin mo yung dating ikaw. Ganyan. Ano ka ba dati? Masaya ka ba dati? O yung mga good and the bad. Ganyan. Siguro, halimbawa, ako, dati sa trabaho ko, masaya ako. Tapos sa trabaho ngayon, hindi ako masaya. O kaya relasyon yan, halimbawa. Kung ano mang situation, example lang naman to. Siyempre, hindi ako masaya sa ngayon, may isip ko yung dapas ko. Dati masaya ako. Diba? Dati masaya ako kahit na maliit lang ang sahod ko, pero ang saya ko na kumbaga, I'm feeling welcome, diba? Kumbaga, naiintindihan ako, iniintindi ko sila, naiintindihan kami, gano'n. Pero yung halimbawa, yung in the current situation ko, hindi ako masaya, oo, mataas nga yung sahod ko, pero grabe yung haggard ko, ganyan, grabe yung
yung pain, mga pinagdadaanan ko, ang dami nang bubuli sa akin, ang daming hindi magandang sitwasyon sa akin. Diba? The choices is yours. Kasi nasa sa'yo yung key. Ikaw ang pipili ng daan mo this time. No? Kung alam mo na medyo nagiging toxic or hindi ka nagiging masaya, ikaw pa rin nagagawa niyan, no? Kung saan parte ng buhay mo yan. Tingnan natin ang energy mo. Parang nagkakaroon talaga kayo ng mga problema, mga pagkalito, no? Naglilito kayo kasi siguro hindi clear yung decision nyo this time, no? Nagkakaroon siguro kayo ng doubt or pag-aalala, no? Hindi yung kawalan ng katiyakan to move on o to choose yung gusto nyong path. Siguro nga, takot kayo from the unknown, ganyan sa nakita ko dito. Kaya medyo nahihirapan kahit nalilito kayo. Tingnan natin ang energy ni Pisces. May nakikita ko dito na someone's looking an argument or gusto niya ng pag-uusap dito sa nakikita ko dito. Parang gusto niyang maintindihan mo yung something. Ganyan. May tao na gano'n ako nakita. Siguro kapatid mo to. Kapatid mo. Magulang mo na or ikaw to, ganyan. Or anak mo yun, o vice versa tayo. Vice versa tayo. Baka hindi nyo, I want to take my responsibility sa'yo na mas maganda is nasa in a good condition ka, good direction ka, mga ganyan. Example lang yun Makaaring vice versa yun. Tingnan natin, energy ni Pisces this week. Ang ginaw na sa amin. Okay, puro sword ka. Universe, anong parating kay Pisces this week? Ano naman ang dapat iwasan this week ni Pisces? Lagi nyo tatandaan na maaring ito is a vice versa. Ha? Okay. Uy, meron tayong nakita ko naman, yan, minsan may mga biglaang kasiyahan, may mga biglaang you feel happy. No, sa nakita ko dito. Pero there's a happiness Tingnan pa rin natin ano yun. Bakit ito ang energy niya this time, universe? Okay, nandito ka talaga sa pag-iisip, no? Nandito ka this week kasi may mga iisipin ka raw. Yan. May mga iniisipin ka na isang sitwasyon if you want to withdraw something, naghahanap ka ng katotohanan, nagsisiyasat ka rin, no? If you want to retire for something, trabaho, relationship, or anumang bagay no? Handito ka minsan, this week is may illusioning din ako na nakikita sa'yo, no? Medyo, ang nakikita ko kasi is, this week is matatrap ka, no? Sa isang situation mo sa buhay mo. Hindi ko alam kung because of you, na nagkakaroon ka ng mga battle thought, nagkakaroon ka ng negative thought, ganyan, nagkakaroon ka ng mga, kumbaga, hindi ko na alam kung meron kang iniilusyon or meron kang sinisikreto or there's a person na may sikreto, ganyan sa nakita ko dito. And then, yung iba sa inyo is maaring mabuli kayo or may mambubuli sa inyo, maaring masasaktan kayo with comes sa pagsasalita ng isang tao. Maaring hindi nyo magugustuhan yung salita niya sa nakita ko dito. And then, iisipin nyo yun. May mga bagay ako nakita na iisipin nyo. Ang hindi ko rin din maintindihan, it's more on negative kasi yung nakuha ko sa yung card, no? Parang handito yung sitwasyon na parang mas gusto mong mag-isa, no? Parang handito nga yung
pagkakaroon ng separation, no? Kumbaga siguro ikaw na rin mismo yung lumalayo doon sa mga nasa paligid mo. Siguro iba yung gusto mo kasama o kaya mas gusto mong mag-isa, ganyan sa nakita ko dito dahil mahilig ka rin naman din na parang mas gusto mo siguro na nagti-thinking every night, ganyan. More on night ang nakikita ko sa'yo. Hindi ko alam why, pero there's a trap situation. May isang stuck, parang nandito yung sitwasyon na nag-iisip ka kung kinakailangan mo na ba mag-umpisa ng bagong direction mo sa buhay mo, no? Pero alam mo, sinasabi ito, you need to choose, no, in a new direction. Start a new beginning in your life. You need to escape or you must escape sa isang sitwasyon mo na hindi nakaka-good sa'yo, no? Sa nakita ko dito. Mag-start ka uli kasi why? If you're starting a new beginning, there's a victory and success, no? Kumbaga nagkakaroon naman din ng idea sa'yo sa nakikita ko sa'yo dito na you want to start a new beginning in your life and then kailangan mo dito ng mental clarity. Maaring may kakausap sa'yo sa iba sa inyo and then na baka may kumausap sa'yo or ikaw mismo, you have an idea to escape sa isang sitwasyon na hindi nagiging maganda para sa'yo. Diba? Kailangan mo ngayon dito is a mental clarity. Kailangan mo ngayon mag-decision ka. Start to create again yung sarili mo. Nandito yung nakikita ko, there's a new journey or starting a new energy in your life. Tandaan mo, the choices is always available. Isa sa'yo. If you want to be happy with the sun, ikaw to. No? Sa nakita ko dito. Mas titingnan ko nga. Bakit puro night ka? Anong ano niya? Anong ano niya dito? Nako. You need to trust to your intuition. Ha? Sa nakita ko dito. Kasi why? Ang nakita ko dito, kung you are not starting a new beginning in your life or hindi ka mag-uumpisa ng new journey mo sa buhay mo at isip ka lang ng isip at hindi ka naman nag-action dito, babaksak ka. Kumbaga, hindi ko nakita yung successful. We have the tower. Sa nakita ko dito, ibig sabihin, hindi, kung tandaan mo na sa sayo yung key ha. Kasi ngayon sa nakita ko you have a doubt, no? Nagkakaroon ka ng doubt. Either to sa mga kasama mo sa trabaho, sa magulang mo, o mismo siguro sa sarili mo, di ba? O dahil gusto mo siguro ng bagong direction, di ba? Iniisip mo maigi yun, ganyan. May mga gusto kang idea na gawin, na gusto mo i-pursue siguro, kaso hindi mo alam din siguro paano sa nakita ko dito. Mas mag-trust ka ngayon sa intuition mo, listen to your inner voice, huwag kang mag-doubt, sinasabi dito. Iba kasi dito, you don't know how to proceed. If you take it action or hindi, if you stay or mag-go ka na, ganyan. Nagkakaroon ka ng options this time, no? Kung gusto mo nang abandonahin yung meron ka sa ngayon or hindi. Sa nakita ko ito. This week, ang nakikita ko sa'yo, medyo masasaktan ka. Dito, no? Mananahimik ka lang. Mas pipiliin mo kasing mag-isa this week or mas pipiliin mong mag-isip-isip ng mga bagay-bagay this time. No, medyo there's a pain. Ako nakita, may mga nakikita ko na this time is expected and unexpected. Ang nakikita ko sa'yo dito, expected and unexpected. Maaring may malalaman ka or may kakausap sa'yo na maaring masaktan ka, no? Or there's a sadness ako nakikita sa'yo. This week may sadness na maaring ika-frustrate mo, no? Yan, may mga frustration ako nakikita dito. Baka may mga revelation ka na malalaman o kaya may malaman kang katotohanan. Basta expect and expected. There's a frustration, there's a negative thought. May mga sitwasyon na
na hindi siya maganda actually. May isang foundation ako na nakikita na maaring nagkakaroon ng damage, no? Either to your family, kasama sa trabaho, karelasyon, or kapatid. Ako nakita dito. Ba't ganito ang card mo? Medyo hindi maganda. Tingnan natin ang parating sa'yo. Emotion, no? Andito na siguro yung ano, no? This week is may mga decision making ka na gagawin dito. Kumbaga, dito yung mga pagpapasya or paghahatol or pag-iintindi. Maaring may tao na kakausapin mo or kakausapin ka na para maintindihan mo yung isang situation mo sa buhay mo. Ganyan. Yung mga pinagdadaanan mo. Iba sa inyo, tahimik lang din kayo, no? O may mga sikreto kayo. Nakikita ko dito. Aray ko. Sakit na pa ako. Sa ngayon, parating sa'yo, sa nakita ko dito, merong pag-uusap ako nakikita dito ng taong malapit sa puso mo. Maaring kapatid mo, maaring magulang mo. Aray ko, sakit. Malapit to sa puso mo. O may mga pag-uusap. Or, pag-uusap? May pag-uusap. O, may kakausap daw sa'yo. Baka, or meron kang marireceive na text message, ganyan. Sa nakita ko dito. Tingnan ko nga, about saan ko? Bakit ko? Ay, kailangan hanggang baba. Tingnan ko ha. Ano po yung the star? Okay. Sabihin, may kakausap sa'yo. Either Taurus, Virgo, Capricorn. Ako nakita dito. No? May, or fire sign, ganyan. Na Aries, Leo, Sagittarius. May kakausap sa'yo, pero ang nakikita ko sa'yo dito is kakausapin ka, or vice versa tayo, kakausapin mo or kakausapin ka niya. Ang nakita ko dito, itong tao na to is very care sa'yo, no? Parang hindi yung pag-uusap na gusto niya ng pagbabago sa nakita ko dito. Maaring kuya mo, kapatid mo, ganyan. Kasi sa tarot card, wala kasing gender eh. Actually, wala siyang gender. Kakausapin ka niya, pero ang nakikita ko sa'yo dito, ano eh, i-ignore mo siya, yung pag-uusap na yun. Hindi mo siya pakikinggan. Yun ang parang sa iyo. Maaring kakausapin ka niya one by one or or ano ba to? Makaka-receive ka ng text message sa kanya. Ganyan. May pag-uusap ako na nakikita. Pero, i-ignore mo lang siya. Yung ignoring. No? Tsaka hindi ka rin nagtatrust sa intuition mo. Sa nakita ko to. And then, may nakita akong may nakita ko dito na tao na walang trust. Parang hindi ko alam kung ikaw or siya is walang trust sa'yo. Or vice versa ha. Ganun nakikita ko. Kasi may tao dito makasarili. Sarili niya lang iniisip niya. May taong nawawalan ka ng may taong wala kang trust sa kanya or siya is walang trust sa'yo. Ganyan, sa nakikita ko dito. Someone want to collaborate or
gusto niyang makapag-usap sa'yo to deal to something, no? Ang nakikita ko dito. Yun, kasi same energy mo siya, actually. Maari din may makikita kita dito na 3 magkakaibigan, 3, 4. Ako nakikita dito. Maaring iba sa inyo, kapatid mo to, ganyan, kasama mo sa trabaho, karelasyon, no? Kung hindi man kayo 3, 4, baka 2 lang kayo, ganyan, or you will receive something. Ang nakikita ko kasi dito, bakit kaya? Bakit? Dito pa lang night eh. Night shift ka ba? Kasi puro night ang nakikita ko sa'yo eh. No? Hindi ko alam kung night shift ka, pero marami akong tao na nakikita sa'yo. Pero someone want to protect you sa nakita ko. Pero hindi ka makikinig eh. Or vice versa tayo. Yun nga yung sinabi ko, di ba, tao makasarili, sakim, sarili niya lang iniisip niya. Siya yung tao na ayaw niya na kontrahin mo siya. Ganyan nakita ko. Or vice versa. Maring siguro you feel judging nitong tao na to, no? Hindi ko alam kung i-judge ka nitong tao na to or may doubt siya sa'yo or ikaw, nagkakaroon ka siguro ng self-doubt, ganyan. May tao kasi nagkakaroon ng self-hate at saka guilt dito. Yan, may makaka-receive ka daw this week na ganyan. Tingnan ko nga anong nangyayari dito sa sitwasyon mo. Pwedeng explain niyo po sa akin. Ay. Naku, nagkakaroon ka talaga ng choices ah. Okay. Ibig sabihin, dito is, ayaw mo, there's a person here na parang, pabago-bago yung isip niya. May taong hindi mapakali, no? May tao na ayaw magsalita. Walang kibo. Ibig sabihin, kung may makikipag-usap sa'yo para sa pagbabago mo, parang hindi ka makikinig dito or vice versa ha, ganyan. Ang nakita ko dito. Bakit may may tao dito na super active. May taong super active. May taong super active dito. May super active, may tao na walang ambisyon, may tao na hindi mapakali, lack of control. May tao dito na ayaw niyang pakontrol. Ganyan. Parang, ang nakita ko dito, di ba sa'yo may tao dito na sarili nila iniisip niya. Tao na gagawin niya yung gusto niya, wag mo siyang pakialaman. Yun ang nakikita ko ha. Ikaw, kasama mo sa trabaho, kapatid mo, parang ganun. Ang nakikita ko dito. Kasi, andun yung gusto mo nang kalimutan parang may nangyayari sa'yo na gusto mong kalimutan yung nakaraan. Ganyan, sa nakita ko dito. You want to live in the past, kumbaga. No? O kaya, andito rin yung situation na, ayaw mo na maaring ikaw, kapatid mo, or karelasyon mo, there's no closure, ako nakikita dito, na maaring gusto mo nang gawin. Kasi meron nga tayong di ba? Yung gusto mo nang gawin, yung gusto mong gawin, yung Tagalog? Gagawin mo yung gusto mong gawin. Diyos ko po, ano ba yan, masyado? Ganon. May tao rin na abusado.
Energy mo, alam mo, ang gulo ng energy mo, grabe. Promise. As in. As in. Tingnan natin, ha. Ang dapat mong iwasan. Ay, 3 of Swords, oh. Oh my God. Sabihin, may taong nasasaktan. Yan, oh. Aquarius, Gemini, Libra. May taong nasasaktan. Family. And then, ang dapat mo daw iwasan, yung hindi ka makapag-ipon ng pera. Iwasan mo yung hindi mo makontrol yung sarili mo or magpakontrol na iwasan mo na magpakontrol. Umiwas ka sa mga tao na nakokontrolling ka. Iwasan mo rin na hindi mo pahalagahan yung meron ka ngayon. Yan, yung kumbaga valuing the coin or the money, ang nakita ko dito, yan. Huwag ka magpapakontrol, magkaroon ka ng disiplina, yun ang sinasabi dito, no? Kasi ang nakikita ko sa'yo dito, parang mas gusto mong kasama yung ibang tao than to your family. Ang nakita ko to. Kasi why? Kasi andito si family, oh. Parang mas gusto mong kasama yung ibang tao kaysa sa pamilya mo. Kaya yung pamilya mo nasasaktan. Or vice versa tayo, Yun, iwasan mo daw yung ganun. Parang nakikita ko sa'yo, parang you always go out. Nakita ko dito, no? Pero nakikita ko dito, ibig sabihin, eto, tsaka ito, magkaduktong. Ibig sabihin, eto, is a family. Diba? Ibig sabihin, there's a foundation, a relationship, ako nakita dito, na unti-unting nawawasak. No? Sa nakita ko ito. Kumbaga, nagkakaroon ng hindi magandang relationship. Sa nakita ko dito. Kasi why? Ang nakita ko dito, sa'yo, napuprostrate ka sa sinasabi ng isang tao dito. May taong kumakausap sa'yo na doon ka napuprostrate, eh. Di ba sabi ko sa'yo, napuprostrate ka sa isang tao. Ganyan ang nakikita ko sa'yo. Tapos yung dito naman, sabihin ko sa'yo yung dito, We have the Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Also, kasi we have the baka nanay mo. Obsessed ka ba sa nanay mo? Ganyan. Or ikaw, baka may sikreto ka dito. Kasi may tao may sikreto, eh. Yan. Tapos yung dito, ang nakikita ko is, hindi ko lang alam kung yun ang nakikita ko, there's a family or a foundation na nasasaktan. Dahil nga, maaring, hindi ko alam kung ikaw ito, or vice versa tayo. Yun nga, tao na ayaw pakailaman o ayaw makinig. Ganyan, no? And then, handito yung sitwasyon na, huwag kang magpakontrol. Kasi may nakita ko dito, 3 o 4 na tao, no, sa nakita ko dito. Maaring nakokontrol ka ng isang situation dito, maaring kasamahan mo sa trabaho, mga kaibigan mo, ganyan. Andun yung collaboration to go out, no, sa nakita ko to. Alis-alis siguro, sa nakita ko to. Basta wag ka daw magpakontrol. Iwasan mo na makontrol ka ng ibang tao, no. Iwasan mo din yung kumbaga, you need to be aware sa mga tao na pwedeng masaktan sa'yo, no. Don't separate yourself sa family mo kasi yung family mo is always ang number 1 na masasaktan or vice versa tayo, yan, makontrol ka, ingat ka rin sa paggastos sa nakita ko dito,
no? Valuing the coin or yung kailangan mo kasi dito is ano be grounded, tapos kailangan mo magkaroon ng mag-focus at mag-action to create again yourself dito sa nakikita ko. Kailangan dito is a balancing. When it comes to money, it's time to make it balance, na nakita ko dito. And then, kailangan magkaroon ng mga logic organized, kailangan mo nga yung i-structure yung sarili mo this time. No, tandaan mo, you are the authority of yourself, your life, no? Kailangan dito, you have a wisdom to clarity kung ano yung mga gusto mong gawin in a good way, no? In a good way. Or vice versa tayo, ganyan. Pero ikaw, tandaan mo, the key is in yours, di ba? Ikaw ang pipili ng iyong crossroad, ng iyong path, wala sa ibang tao, no? Ikaw ang magdedesisyon. Hindi porket gusto kasi nila dito ako Diba? Hindi. Mag-trust ka sa intuition mo. Listen to your inner voice. Tandaan mo, hindi sila ang makakapagbigay sa'yo para umunlad ka sa buhay mo. Hindi sila ang makakatulong sa'yo at the end para maangat ka nila sa buhay mo. Hindi. Tayo ang tutulong sa buhay natin. Tayo ang gagawa ng paraan para mag-success tayo sa buhay mo. No? Kailangan mo ngayon dito na magpakatatag. Kailangan mo magdesisyon or magpapasya, no? Protektahan mo din naman yung sarili mo, protektahan mo yung energy mo, protektahan mo yung dapat dito kasi is you need to grow, no? You need to grow. Now, hindi yung like a tower sa nakita ko to. Pero nasa sa'yo yun. Ano yung gusto mong path? Wala sa akin. Advisor lang ako. Tingnan natin it comes to a lot this week. Mag-forward ka to growth, no? Sa nakita ko, explore mo yung sarili mo in a good way. Diba? At the end, magkakaroon ka ng happy choices. Halimbawa, gusto mo ng bagong trabaho, lumipat, o di lumipat ka. Diba? Sa nakita ko dito, mag-forward ka doon. Halimbawa, ayaw mo na sa mga friend mo, ganyan. Depende sa'yo, basta yung makakagood sa'yo. Basta huwag ka magpapakontrol sa ibang tao. Okay lang na makontrol ka. Kung ang mag-control sa'yo, makakabuti ka naman. Magiging mabuti ka naman. Diba? Why not? Like our family, diba? Kasi, alam din naman nila kung ano makakabuti sa atin. Magbigay ka rin ng opinion. Magbibigay din sila ng opinion. Yan lang. It comes to money. Advice po, universe. Kay Pisces. Okay, ang iba sa inyo, no, ano kayo, no, independent. Ayaw nyo pinapakailaman kayo. May taong very independent. Maring hindi ikaw yon or ikaw. Na, kumbaga, siya yung gagawin ko yung gusto ko. Ganyan, huwag mo akong pakailaman. Ganyan lang. May tao ako nakikita gano'n. Tingnan natin, when it comes to love, love is sa lahat, ha. Okay, when it comes to a love, andito yung situation na there's a person is still waiting. No? Kumbaga, when it comes to love is may taong nagiging patient. Sa nakita ko dito, pero may tao rin na nagiging cold. May tao na nagkakaroon ng there's a bad choices. Ako nakikita dito. When it comes to love kasi yun, yung tao na to is andito yung ibig sabihin, dalawa yung full mo, oh. Ibig sabihin, when it comes to a love, yung iba sa inyo, walang love. No? Kasi, andito ka sa sitwasyon mo na maaring nagkaroon ng mga bad decision. Siguro, mga dati,
or past relationship na overwhelm ka sa mga choices mo sa buhay mo. Kaya ang napili mo is a bad relationship sa nakita ko dito, no? Kasi you are now, zero ka na kasi dito eh. Ibig sabihin, yung iba, walang ka-relationship dito, no? Kumbaga, there's a bad choices ka na napili this time. Kung kayo in a relationship naman, na handito yung isang tao na nakikita ko dito, na that's still waiting sa magiging magandang resulta o magkakaroon ng pagbabago sa isa sa inyo, sa nakita ko dito. May tao kasing natatrap pa rin. Ganyan. May taong very cold, mas natatrap pa rin siya. Kung kayo is magkasama ha, dito. May tao na naghihintay para magkaroon ng pagbabagong muli itong sitwasyon na to. Tingnan natin ang iyong money. When it comes to a money, okay. So it comes a money, it's more on stock. Stock siya. Medyo stock yung iyong money this time, no? So nakikita ko sa'yo dito. Siguro, you need to keep moving para maging okay yung money mo this time. Kasi nagkakaroon dito na siguro hindi mo siya nababalance. No? Ang sinasabi kasi dito, kailangan mo daw ng pagbabago when it comes to money or mga paggastos, paglabas-labas ang money, ganyan. Kailangan mo daw ng transformation or pagbabago. Kailangan dito, kasi it's more on dissatisfaction. Siguro nga walang gaanong naiipon, no, sa nakita ko dito. Kailangan daw ng magkaroon ng renewal or pagbabago sa mga system mo when it comes sa money mo. Yan, money gastos, ganyan. Transformation is needed. May mga sitwasyon na dapat mo daw i-let go or kailangan mong baguhin when it comes sa pagpapatakbo ng iyong pera this time. Kasi parang hindi siya nagiging maganda yung pagiging walang nagiging grow. Alam mo yun? Kasi ang nakikita ko dito, sige ka lang ng sige. Kumbaga, hindi man ganun kalaki, yung iba siguro hindi ganun kalaki yung naipon yung pera, ganyan. Parang handun yung sitwasyon na parang sige ka lang ng sige para sa paggastos, ganyan. Need ng control and balance when it comes to money. Okay, when it comes to advice, ang sinasabi dito, you need to accept the situation mo, no? Iba sa inyo is there's a sadness or nagkakaroon ng mga financial problem, ganyan, or may mga sitwasyon talaga na you don't want to accept, lalo na yung mga pananalita or yung mga sitwasyon na ikabubuti mo, ganyan. Advice is acceptance. Kailangan dito ng pagkakaisa, control and balancing. You need to use your head when making a decision. Start a new beginning. Start a new journey. Your energy. There's a victory and success ang kailangan dito. Kailangan mo na talaga na mas isipin ngayon yung future mo this time. Sa nakita ko dito. Yan, we have the Chariot. Ibig sabihin, it's time to move on. No? Kumbaga, tandaan mo, you are the driver ng buhay mo. No? Kailangan dito ng lakas loob. Focus to the future. Ang sinasabi dito. Tanda mo, ikaw yung leadership ng buhay mo. Ha? Ikaw ang magdadrive at magdadrive to. Kaya kung ano yung kalalabasan nung at the end nung buhay mo, ikaw yung may kagagawan nun. Diba? Kasi ikaw yung nagpumili nun. Diba? Wala sa iba. Kasi nasama ako dito, kasi ganito, kasi ganyan. Hindi. Choice natin yun eh. Tayo yung pumili nun. Diba? Wala tayong dapat sisihin, kundi yung sarili natin at the end. Arigato namaste, God bless.